Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Aksidente sa Mangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV. Isang lalaki patay. Magnitude 4.4 na lindol naitala sa Pugo, La Union. Pagyanig, ramdam din sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Maitim at nangangamoy na baha sa bahagi ng barangay poblasyon sa Dagupan City, perwisyo sa mga residente. At mabangha sa nature-inspired na mga obra ng isang mural painter. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Patay ang isang lalaki sa Mangaldan, Pangasinan matapos na mabangga ng isang sasakyan. Damay rin sa aksidente ang dalawang nakaparadang sasakyan. Naka-alerto Sandy Salvacio. Nahagip sa CCTV ang banggaan ng SUV at motorsiklo sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan madaling araw noong Linggo. Nadamay pa ang isang pick-up at motorsiklo na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nag-overtake po siya sa isang jeepney at ito po yung binangga niya itong approaching na motorcycle. Binangga niya rin po yung isang estrada na nakapark. Sa lakas ng impact, tumilapon ang dalawang sakay ng motorsiklo. Naipit ang rider sa pagitan ng bumanggang SUV at nakaparadang pick-up. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Sugatan ang angkas sa aksidente. Parehong taga-barangay Pugo, Mangaldan ang dalawa. Negatibo sa alcohol breath test ang driver ng SUV. Nakipag-usap na raw ang driver ng SUV sa pamilya ng biktima. Hindi na po nagbigay ng statement itong parents at they go to amicable settlement po. So far po pati yung motorcycle na nakasamang na-involved ay nakipag-ayos na rin. Except po sa isang sakyan na hanggang ngayon hindi po nakipag-ayos sa buwangga. Wala pang pahayag ang driver ng SUV, kamag-anak ng nasawing biktima at iba pang sangkot sa aksidente. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, maitim at nangangamoy na baha sa bahagi ng Barangay Poblasyon Weste sa Dagupan City, perwisyo sa mga residente. Ang detalye sa report ni CJ Torida. Sa bahaging ito ng Sitio Payar sa Barangay Poblasyon Weste sa Dagupan City, bahagi na raw ng pamumuhay ng mga residente ang baha, lalo na ngayon na nararanasan pa ang high tide season. Araw-araw na naglilinis si Aling Nelia sa nangingitim at nangangamoy ng baha sa kanila. Ang pinsan niyang si Ate Jing tinatanggal din kanina ang mga basurang sumama sa baha. Ganito raw ang araw-araw nilang sitwasyon, lalo na tuwing umuulan na sinasabayan ng high tide. Humuhupa naman daw ang baha kung wala ng high tide. Pero ang problema nila ay ang banta ng iba't ibang sakit na pwede nilang makuha sa baha, lalo na ang leptospirosis. Ano po, nagbubuta po kami parati dito po. Tsaka siyempre po, magtiyaga ka na lang po dito na mag-remedyo kung anong pwedeng gawin mong dito, yung solution sa upo. Meron naman pong binibigay from barangay po na gamot para po kontra sa leptospirosis. Wala pa naman daw tinatama ng leptospirosis sa lugar pero marami raw ang nagkakaalipunga, lalo na yung mga hindi gumagamit ng bota tuwing may baha. Bukod sa leptospirosis, minomonitor din ng mga barangay health worker ang kaso ng diarrhea na posibleng tumama sa mga residente. Regular ang pagbibigay ng mga BHW at barangay health nurse ng gamot sa mga residente kontra leptospirosis. House to house po sir, tsaka yung pag-iinom po nila dapat po may laman na po yung tiyan nila. Kasi yung dalawang tablet, good for 1 week na po na. Tiniyak din ng City Health Office na sapat ang supply ng gamot kontra sa mga sakit na pwedeng makuha sa baha. Dire-diretso naman po, nakakahingi naman po kami ng doxycycline, inaalalayan po kami ng DOH. Ang local government naman po ay maagap din na kung sinabi namin na kailangan, pwede naman po silang magbigay. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Magnitude 4.4 na lindol na itala sa Pugo, La Union. Naramdaman din ang pagyanig sa Baguio City at ilang pang lugar sa Hilagang Luzon. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy?
Chris, sa ngayon ay wala pa namang naramdamang aftershock sa mga probinsya ng La Union, Benguet at Pangasinan magmula noong tumama itong 4.4 magnitude na lindol kaninang umaga. Nagsilabasan ng mga estudyante at mga empleyadong ito sa kani-kanilang mga classroom at opisina matapos maramdaman ang malakas na pagyanig sa Baguio City alas 10:30 kaninang umaga. Makikita sa kuha ng CCTV ang epekto ng lindol sa isang residential area. Ang isa pang video na ito, napatayo pa ang isang allen nang maramdaman ang lindol. Sa amateur video na ito, nagkagulo ang mga estudyante at mga magulang sa isang elementary school sa Baguio City. Kabado po. Tapos nag-aalala din po sa mangyayari kasi po dahil sa nangyari po sa May Cebu po. Tapos, pagkaano po no, dali-dali ko pong sinundo yung anak ko po. Tapos nag-message po yung mama ko na suyuin ko nga din po sunduin yung dalawa ko pong kapatid. Hinimatay at nag-panic attack ang ilang estudyante na agad dinala sa ospital. Pinapayuhan ko po ang lahat na maging kalmado at sundin po natin ang ating drill, no? Duck, cover and hold. Let us remain vigilant and maging mapagmatsyag tayo, lalong-lalo na po sa mga aftershock kung meron man po. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, sumentro ang 4.4 magnitude na lindol sa bayan ng Pugo sa La Union. We're expecting aftershocks kasi inland nga po dito po nangyari sa kalupaan. So yun po ang report kanina. Pero as of this time, wala pa naman po nalimulat na nagkaroon ng aftershock. Naramdaman ang Intensity 1 hanggang Intensity 4 sa Baguio City, Itogon, Benguet, Bontoc Mountain Province, Nampikuan, Nueva Ecija, ilang bahagi ng La Union at ilang bahagi ng Pangasinan. Sa Santo Tomas, La Union, nasa 28 na estudyante ang dinala sa RHU matapos umanong mahilo dahil sa lindol. Karamihan sa kanila nakauwi rin agad, pero 5 sa kanila ang dinala sa La Union Medical Center para sa patuloy na obserbasyon. Naramdaman din ang lindol sa syudad ng Dagupan. Medyo mahina lang po. Hindi naman ganong kalakas. Iniisip ko po na baka lumakas pa po nakakatakot din kasi yung nangyari dun sa Cebu. Sa Pangasinan State University sa Lingayen, Pangasinan, pinalabas lahat ang mga estudyante sa open ground nang maramdaman ang pagyanig. Agad ding nagsagawa ng inspeksyon sa mga gusali. Mag-aalauna kaninang hapon na mag-resume ang klase sa universidad. Nagsasagawa na rin ng monitoring at inspeksyon ang mga local DRRMCs at LGU upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa buong Ilocos at Cordillera Region. Chris, kanina nga ay nakatanggap ng 46 na pasyente ang Baguio General Hospital Medical Center dahil sa naramdaman nilang panic at anxiety attacks kaninang umaga. Samantala, naglabas na rin ng memorandum ang OCD Cordillera sa mga member agencies nito na kung saan ipinag-uutos na magsagawa ang mga ito ng tinatawag nilang structural integrity assessment, partikular na sa mga kritikal na infrastruktura na anytime daw ay maaaring gumuho sa pagtama nga nitong mga lindol. At para na rin daw ito sa kaligtasan ng kanilang mga kababayan. Kanina ay nagdeklara na rin ng class suspension at suspension sa mga government works. Yung ilang mga munisipyo at syudad dun sa 3 probinsya na nabanggit dahil pa rin sa banta nitong tumamang lindol kanina. At sa pakikipag-usap naman natin sa OCD Region 1 maging sa OCD CAR ay ongoing pa rin hanggang ngayon yung pagkalap nila ng impormasyon sa mga damages kung meron man na natamo itong mga probinsya bunsod ng pagtama ng lindol kaninang umaga. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Mga kapuso, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang minomonitor na bagyo at pinangalanan itong Bagyong Kedan. Hindi inaasang magkakaroon ito ng direktang epekto sa bansa habang kumikilos pahilaga-hilagang kanluran. Sa kabila niyan, asahan pa rin ang maulang panahon dahil sa southerly wind flow na makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, maulan sa Cagayan Valley Region, gayon din sa Central Luzon. Posible hanggang intense rainfall ang maramdaman sa Pampanga at Bulacan. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mahigit 2 dekadang mural painter sa Calasiao, Pangasinan, hinahangaan sa nature-inspired na mga obra. Atin siyang kilalanin sa report.
25 years na sa kanyang propesyon bilang mural painter si Tatay Chris. Nabutan pa namin si Tatay na nagpipinta sa isang pribadong ari-arian sa Barangay Gabon, Calasiao, Pangasinan. Maganda na raw kasi ang panahon kaya't balik trabaho si Tatay Chris. Isa si Tatay Chris sa mga hinahangaang pintor sa probinsya kaya't kaliwat kanan din ang kanyang mga kliyente. Marami pang naka-line up. Kuminsan nga hindi ko na ginagawa yung iba, sobrang dami. 15 anyos daw si Tatay noong nadiskubre niya ang talento sa pagguhit at pagpipinta. At ngayong 59 anyos na siya, hindi pa raw kumukupas ang pagmamahal niya sa pagpipinta. Hilig niya ang mga nature-inspired concept, bagay na hinahangaan ng mga taong nakakakita ng kanyang mga obra. Basta paggandahin mo lang, saka may sariling concept. Hindi yung pag sinabi nilang ganito ang gusto nila, mangyayari, ikaw na magpaganda. Isa sa mga namangha sa kanyang talento, ang retired US Navy na si Tatay Eduardo. Talagang napagkaganda. Nakita ko yung mga ipininta niya sa mga eskwelahan. Dahil sa kanyang passion sa sining, napagtapos niya ang anak sa kolehiyo na nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa bilang nurse. Para sa kanya, isang malaking biyaya ang kanyang talento na bread and butter niya sa mahigit 2 dekada. Papasalamat ako sa Diyos na binigyan akong ganitong talento. Yun ang number 1 talaga sa Diyos. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nasawi ang mag-asawang sakay ng kotse matapos bumangga sa konkretong poste sa Provincial Road sa bahagi ng Barangay Baluarte, Santiago City, Isabela kaninang madaling araw. Batay sa investigasyon ng PNP, sinundo ng mister ang kanyang misis sa kanyang trabaho at nang sila'y pauwi na, nawalan siya ng kontrol sa manibela hanggang sa mapunta sa gilid ng kalsada at bumangga sa konkretong poste ng kuryente. Patuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente. Wala pang pahayag ang kaanak ng mga biktima. Dumating na ang mga heavy equipment sa gagawing detour bridge sa Alcala, Cagayan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Alas 8 kagabi nang alisin ng mga sako-sakong palay mula sa truck na nasangkot sa pagbagsak ng Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Pangamba ng mga magsasaka na hindi na maibenta ang mga palay dahil tumutubo na mga ito sa loob ng sako. Kaya nang magbigay ng go signal ang DPWH na pwede nang kunin ng mga palay ay hindi nagsayang ng oras ang mga magsasaka para ilipat sa ibang truck at dalhin sa trader. Wala na ma'am, masira na yan ma'am, bulok na rin, nabubulok na rin. Pero okay pa naman kung mabilad sa kamay bigas. Matapos inspeksyonin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bumagsak na tulay kahapon, ipinag-utos ng opisyal ang agarang paggawa ng detour bridge sa tabi nito. Nakausap na ng lokal na pamahalaan ang may-ari ng lupa na masasakop ng detour bridge. 40 tons ang load limit ng gagawing detour bridge, 2 beses ang load limit sa bumagsak na tulay. Dumating na ngayong araw ang mga heavy equipment na gagamitin para sa konstruksyon ng detour bridge dito sa Alcala, Cagayan. Pero ayon sa DPWH, hindi pa agad masimulan ngayong araw ang konstruksyon ng detour bridge dahil may mga materyales pa na kailangang hintayin. Ipinag-utos rin ni Dizon ang agarang inspeksyon at monitoring sa kondisyon ng mga lumang tulay sa Cagayan. Kasunod ito ang mahigpit na implementasyon ng safety measures sa mga tulay. Ginagawa namin niya ma'am, bali nagkuhan ako ng 3 relebo, may 2 kagawad tapos 4 na tanod na kasama yung mga nagbabantay na kapulis. 24/7 na may magbabantay sa mga tulay para mamonitor ang mga sasakyan na dadaan at maiwasan ang sabay-sabay na pagdaan ng mga mabibigat na sasakyan. May mga precautionary advisory na ipinaskil malapit sa mga tulay, gaya sa Magapit Bridge sa bayan ng Lalo. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, 421 na ang nakumpirmang ghost flood control projects sa bansa ayon sa DPWH. Narito ang report. Tila walang katapusan ng mga ghost na flood control projects. At sa press conference nga kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang Independent Commission for Infrastructure o IZI, 421 na yan
Ayon kay Secretary Dizon, initial pa lang yan na bilang ng mga ghost projects galing sa 8,000 mga proyekto na inimbestigahan ng pinagsanib na puwersa ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at kasama ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev o dating NEDA. Karamihan daw sa mga proyekto ay nasa Luzon. Ilan daw sa mga proyekto ay sangkot din ng mga kontraktor na nababanggit na sa mga naunang naisiwalat na maanumalyang flood control projects. Isinumiti na yan ng DPWH sa ICI sa isang pulong kanina. At ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, dahil validated na ang mga proyekto, may starting point na ang ICI para palawakin pang lalo ang kanilang investigasyon. Kahapon ay nakipagpulong na si bagong Special Advisor and Investigator, dating PNP Chief General Rodolfo Azurin. Ayon kay Attorney Hosaka, base sa impormasyong isinumite ng DPWH, ay maaari nilang puntahan at inspeksyonin ang mga nabanggit na ghost projects. We will look into those. And kung meron mga ibang distrito, regions na pwede namin tignan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din, puntahan natin yan. No? Yung ghost kasi yun ang low-hanging fruit yun. Meaning madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. No? Kasi ghost nga eh. No? Hindi na mahaba yung no? yung case build-up nun. Kanina dumating din para sa isang pulong si Philippine Competition Commission Chairman Michael Aguinaldo. Matatandaang nagsampa ng ilang mga kaso ng bid rigging ang DPWH sa komisyon. Sabi nga ni Dizon noon, kung halimbawa yung mga diskaya ay mapapatunayang nagmanipula ng bidding, pwede silang pagmultahin ng 300 billion pesos. CJ Torida, One North Central Luzon. Abot naman sa 600 batang mag-aaral ang umindak sa Zumba for a Cause sa Dagupan City. Silipin sa report. Zumba for a Cause. Ito ang paandar ng mga guro at humigit kumulang 600 mag-aaral ng West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. Ang mga zumabak sa Zumba, mga batang mag-aaral mula sa SNED, Kinder at mga nasa grades 1, 2 at 3. Nagtipon-tipon silang lahat sa school gymnasium upang ipakita ang kanilang galing sa pag-indak. Pinangunahan sila ng kanilang mga guro na certified Zumba dancers. May mga sponsors kami. Para yung mga sponsors po na yon ay gagamitin para sa upcoming sports events ng school. And then during the division meet, yung mga share namin sa mga bata for their snacks. Bawat pangkat na mga mag-aaral, todo bigay sa pagsayaw. Meron man di makasabay, ang importante ini-enjoy ang bawat sandali ng kanilang aktibidad. Aside from mailabas nila yung mga stress nila sa katawan, syempre for their body din para maging malusog, maging masigla. Sa mga ganitong aktibidad na rin daw nag-i-scout ang mga guro ng mga potential dancer na magpi-perform sa iba't ibang programa ng paaralan at kung papalarin, sasabak pa sa iba't ibang kompetisyon. Ayon kay Teacher Lizaline, hindi lang daw nila dinidevelop ang mga bata sa academics, kundi pati na rin sa kanilang physical aspect. Dito sa Zumba for a Cause na to, nadidevelop namin yung kanilang physical skill, psychomotor skill, na kung saan kailangan na i-develop ngayon. Sa pamamagitan din ng mga ganitong aktibidad, magkakaiwas ang mga bata sa gadgets. Maganda sa katawan dahil nakapag-Zumba ka na-energize ka pa. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Ipinasilip na ang ilan sa mga aabangan sa upcoming Kapuso Afternoon Prime serye na Hating Kapatid. Intense drama scenes at twist ang aabangan sa family drama. Ang kwento iikot kung paanong ang kasalanan ng magulang, anak ang magdadala. Pinangungunahan ng series ng real-life fam na Legaspi family. Full force sila Carmina, Zoren at ang twins na sina Mavi at Cassie sa MediaCon ng serye. Present din ang Sparkle co-stars na sina Hailey Dizon, Cheska Fausto, Vince Maristella at iba pang bumubuo sa drama serye. Sa Lunes na, October 13, ang world premiere ng Hating Kapatid, 2:30 p.m. sa GMA Network.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, kinilala ng kanyang pamilya ang natagpuang naaagnas na bangkay sa Abra River sa bahagi ng Sitio Baliyang sa Barangay Gayaman, Lubah, Abra noong Lunes. Nakilala ng pamilya ang bangkay sa suot nito at batay sa salaysay ng pamilya ng biktima sa PNP, October 3 pa nang hindi na nakauwi ang kanilang kaanak. Posible raw na tinangay siya ng malakas na ragasan ng ilog na kailangan niyang tawirin sa pag-uwi mula sa kanyang trabaho. Ayon sa PNP, walang foul play sa insidente. Pinag-iingat ang mga residente sa lugar na huwag nang tumawid sa ilog, lalo na kung malakas ang ragasan ng tubig upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Baka po ay nananawagan sa mga tao, lalo na pag ganitong sitwasyon na may bagyo man o malakas na ulan, iwasan po sana natin yung pagtawid sa mga ilog. Nagtamo ng saksak sa katawan ng 20 anyos na lalaki matapos na umawat sa pagtatalo ng mga kasamahan niyang nagiinuman sa barangay Tampugo, Tagudin, Ilocos Norte gabi noong linggo. Batay sa investigasyon ng PNP, naging mainit ang diskusyon ng 25 anyos na sospek sa isa pang kainuman nila hanggang sa mauwi ito sa pagtatalo. Pumagitna ang biktima pero siya ang pinagbalingan ng sospek. Arestadong sospek na wala pang pahayag. Nagpapagaling naman sa ospital ang biktima. Ilang barko ng China nagmamasid at bumuntot habang nag-aabot ng tulong ang BFAR at PCG sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal. Naritong report. Naglayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa palibot ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal para maghatid tulong sa mga mangingisda. Hating gabi pa lang, sumulpot na sa radar ng BFAR vessel ang shadowing ng dalawang barko ng China Coast Guard. Kinaumagahan, dumami pa ito. 9 na bangka ng mga mangingisda ang nahatiran ng ayuda. Kabilang narito ang diesel, food items, tubig, inumin at mga gamot. Karamihan sa mga mangingisda nagmula sa Subic Bay at namuhunan mula 20,000 hanggang 40,000 pesos para pumalaot ng 1 hanggang 2 linggo. Malaking dagok pa rin sa kanilang hanap buhay ang pagharang ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc kaya hindi sila makapangisda rito. Hindi kami makapasok basta doon sa malapit sa Calboro po. May limit lang po, hanggang 100 nautical miles lang po kami mangingisda po. Malaki pong perwisyo po, hindi na kami nakakapunta ng Bajo de Masinloc, hindi na kami nakakapunta. Nahaharangan na kami, sir. Baka mabangga yung bangka namin. Sa kabuuan, humigit kumulang 100 mga bangka ang hinatiran ng tulong ng BFAR at Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal. 345 grocery packs at 98,000 liters ng fuel oil ang naipamahagi. Sa Bajo de Masinloc, isang People's Liberation Army Navy vessel ang nagbigay ng babala kaugnay ng live fire exercise sa lugar. Sa Escoda Shoal naman, nagsagawang isang PLA Navy helicopter ng low altitude monitoring flight. Hindi nagpatinag sa mga aktibidad na ito ang PCG at BFAR na nagpatuloy sa kanilang joint operation para mamahagi ng supplies. Sa kabuuan, may 7 CCG vessel at 10 Chinese Maritime Militia sa Bajo de Masinloc. Meron namang 8 CCG vessels at 9 na Maritime Militia sa Escoda Shoal. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mahigit 4 na pong mga universidad at kolehiyo sa Rehiyon 1 ang dumalo sa 2025 Timpuyog ASEAN Conference na ginanap sa Pangasinan State University sa bayan ng Lingayen. Sa ikatlong taon, ang Timpuyog o Gathering na inorganisa ng Commission on Higher Education ay may temang Inclusivity and Sustainability. Layo nito na ipagdiwang ang diversity, palakasin ang regional collaboration at isulong ang internationalization para sa mga higher education institutions. Pinarangalan din ang mga universidad at kolehiyo na nagkamit ng mga pwesto sa World University Rankings for Innovation o WURI. Ang 2 araw na pagtatanghal ay nagbigay pugay rin sa mga natatanging research works na pinangunahan ng mga guro at mga mag-aaral. Internationalization
in higher education should really be about. It's about building bridges that include everyone. And despite the storms, both literal and figurative, we made it here. And to me, that is already a victory. Kung ikaw ay isang kape, anong kape ka? Bakit? Caramel macchiato. Caramel macchiato. Kasi bukod sa matapang sweet. Barako. Bakit barako? Para lalaking lalaki. Para lalaking lalaki. Hindi naman po ako mahilig sa kape. Yun lang. Yung matamis. Bakit? Sweet po kasi ako. Ikaw ay isang kape, anong kape ka? Bakit? Yung matapang sir, para pag may lamay sir, babangon din sir. 3-in-1. Maganda, matalino, mabait. Mga kapuso, 77 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.